Halimbawa daw, Sen, Oo. sabihin natin, nagkaroon ng himala. Sa kauna-unahang pagkakataon ni-reverse. Ano daw mangyayari sa naka-archive? Kaya ako, doon ako naninindigan. Dapat hindi nyo na in-archive. Dinismiss yun eh. Ano sa mo sagutin? Hindi, bubuhayin nila. Oo. Paano daw po ba? Kailangan daw po ba ito nagkaroon pa ng botohan? Ano daw po ba ang proseso kapag isang bagay na nakabaul na, di ba? Oo. Nasa archive na. Bubuhayin. Nagbago ang desisyon ng katastasang hukuman, nakakuha sila ng sapat na boto, sinabi nilang, okay, pwede palang ipagpatuloy ang impeachment. Kasi kaya lang naman na-archive dahil sa sinabing unconstitutional, violative of due process, parang sinabi, patay yan. Aha. Ilibing nyo, di ba? Nag-reverse ang Korte Suprema, sinabi niya buhay. Buhayin. O di buhayin mo. Bubuhayin. Pero lang ka simple, kung tatanungin nyo, buhay na, wala nang usap. O sige, buhay, sige, mag-ano na tayo, mag-trial tayo. Trial na tayo. Ayun. Para sa akin, ha? So, hindi wala nang votation ito. Sen, kasi, Para sa akin. Kasi nga, patay. Oo. So sinabi uli na nga, nagmilagro, ha? Nagmilagro, halimbawa na, nag-alalasaro. Isip-isipin mo biglang pagkatapos ng 3 araw biglang nabuhay. Ayan, opo. Di buhay. Paglabanan natin ngayon. Sige. Ayun, Tignan mo ngayon, pag naglaban tayo kung mabubuhay pa yan. Hindi ba? Yun naman. Hindi. Sa akin wala nang butuhan kasi sasabihin lang magbubutuhan pa kung bubuhay. Hindi na. Oo. Sinabi nga ng Korte Suprema, buhay eh. Oo. Di ba sumunod kami dahil patay? Aha. Oo. Okay, susunod kami dahil buhay na. Buhay na pala. Paglabanan natin ngayon. Usapan ngayon kung mabubuhay kayo ngayon. Ayun. Di ba? Oo. Sige, bigyan natin ng chance. Halimbawa, bigyan natin ng chance. Buhay. Ngayon, bakbakan tayo. Pero kinakailangan mo talaga yung makapangyarihang bubuhay ng patay. Isip-isipin mo 3. Nakakailang araw na bang nakalibing? Ano na po? Miyerkules yan. Miyerkules eh. Huwebes, Biyernes, pangalawang araw. Dalawa pa lang. Isa pa. Bukas mabubuhay. Lalo na kung 1 linggo ng patay yun, dahil talagang mahirap buhayin nyo. Kasi sa Biblia, 3 araw rin bago mo Baka kung naging 4 na araw si Lazarus, baka hindi rin nabuhay yun eh. Buti nga raw, hindi pa uso yung bansa mo. pinag-uusapan talaga. Ay, nako. Anyway. Napansin ko lang, Sen, noong nagdedebate kayo. Kasi madalas din naman tayo makapanood ng debate dyan. Oo naman, ang debate minsan nagiging debate, ha? Debate. Yung kahapon naman, okay. Wala tayong nakitang masamang mga palitan na, yung nagkainitan ng ulo, wala. Maganda, Maginoo naman. Maginoo. Opo. Ang alam ko kasi sa debate dyan, pagka meron kang binanggit na isang punto at may kumukontra sa'yo, ipupunto niya rin yun, di ba? Ilalabas na yun, nasasabihin, hindi, mali yan eh. Di ba? Point by point. Tama. Kasi nakita ko lang na challenge sa inyo, Sen, ay yung tungkol dun sa hindi tayo pwedeng mag-motion to dismiss kasi wala sa rules yun. Yeah, one. Tapos, hindi natin pwede itong desisyonan kasi may motion for reconsideration pa. Oo. Pero yung sinabi nyo na Mga violations, mga paglabag. yung mga paglabag na inisa-isa ninyo. Yung paglabag ng Kamara ng Representante, na hindi nasunod. hindi at saka yung walang verification, hindi nasunod yung verification, kahit isa ay doon sa mga punto ninyo, Sen, ay walang nag-call na ay mali po yan. Yung sinasabi niyo na yan. Yun nga yung dapat mapansin ng mga kababayan natin. Marami akong ipinunto doon. At binilang ko yung violation. Kumo 3 yung una, yung pag hindi mo ginawa yung unang violation, ay yung unang tuntunin, 3 kaagad yun. Dahil 3 yung complaint. halimbawa, referral. Immediately. May 2 months bago ni-refer eh. Pagkatapos sinabi niya, in-include sa order of business. May dala-dala kong order of business at binigyan ko ng kopya ang Senate Secretary para sa ganun, they can check from themselves na talagang makita nila na wala talaga. Okay. Pagkatapos sabi ko, kahit na ipaghalimbawa po natin na na-include po ako doon sa 10th session day, pag binilang po ninyo, hindi 10th session day yon, pang 11. Bakit? Sapagat nagsimula silang magbilang, session number 27, umabot ng 36. Kaya, nung bilangin nila 10, hindi po. Hindi nila sinama yung December 2 na kung saan doon ang umpisa ng filing nung kauna-unahan na complaint. Session 26,
Bilangin mo hanggang session 36 na ginamit nila na 10th session, 11 yun. Oh, wala man lang kumontra. Totoo eh. So mali lahat yun eh. Sinabi in-include pero hindi in-include. Ginamit 10 session, hindi 10 session, 11th session day. Aha. Bakit walang isa man lang? Maging sa camera natin, mayroon ng ilang press con, di ba, Wednesday, Thursday may press con sila doon, tsaka parang wala din po nag-dispute doon sa mga binanggit ninyo. Kaya, kasi nga wala silang mailalaban doon. So ang Ayun. ginagamit na lamang nila ay itong klase ng pamamaraan. Parang squid tactic. Squid tactic, wala eh. Kasi pag inisa-isa mo, tama siya eh. Pag binilang mo from 26 to 36, 11 session day, mali nga sila. Kasi ang sabi ng saligang batas, 10 session day. Kung sakaling nailagay, hindi nga nilagay eh. Palagi mong tina-times 3. Siguro pagkatapos mo lahat, baka 20 times nilang binayolate ang rules. Aha. O bakit isa walang kumontra? Ibig sabihin, napatunayan ko na napakaraming paglabag sa tuntunin. Ngayon, sinabi ng Korte Suprema, ganito ang tamang pagpapail. Aha. Ganito ang tamang pagsasaing ng bigas. Di ba? Bagong pamamaraan daw yan eh, Sen. Hindi bagong pamamaraan. I-guide ka lang para makaluto ka ng kanin na hindi hilaw. Kasi nga hindi sila marunong magluto eh. Meron na silang tuntunin, hindi nila alam sundin. Kaya ginawa ng Korte Suprema, Nilinawan i-guide na nga natin sila. Ayun. Kumbaga, hawakan mo na yung kamay niya para intakal ng tubig, Hindi na ganito magkamali. karami. Hindi na Yan. magkamali. Oh, yung volume ng apoy ganito. Aha. Kung gagamit siya na sa kaldero, kaldero. Kung gagamit ka ng palayok, palayok. Palayok. Yan. Oh, ilang kahoy ang sisindihan mo. Para lang siguro, sabi ng Korte Suprema, sus Mariosep ng mga tao ito. Aha. Pati ba naman kanya pagluluto ng kanin, hindi pa sila marunong? Ah. Meron silang tuntunin kung paano iluluto eh. Sa sarili nila yun. O bakit naging hilaw? Bakit naging magadto? Bakit naging lagdos? Ano sa waray? Hindi sinunod. Matarudtod. Hindi, kasi nga, di ba, kahit naman yung Senate Sergeant at Arms, yung kanilang, si Ginoong Reggie Velasco. Hindi Sergeant at Arms, Secretary General. Secgen pala, tama. Ang kanilang Secgen kasi kung nasunod talaga yung rules, pinakamadaling magpaliwanag May di ba? nagpalusot pa yung Solicitor General doon. Kasi ang sumagot sa Korte Suprema nung inihingi yung tama, 15 yung Solgen. impormasyon, Solicitor General. Opo. Kasi tinatanong ng Korte Suprema, meron bang discretion yung Secretary General doon sa pagre-refer Aha. ng mga complaints na kanilang tinatanggap? Aha. Meron ba siyang basihan na mag-refuse? Sabi nila, wala. Wala. Opo. Pero binigyan namin siya ng intermediate step, sabi niya. Oo. Titingnan mo sa rules kung ano yung intermediate step, hindi mo maintindihan. Anong intermediate step? Oho. 3 lamang yun. They are not baby steps. They are constitutional steps. Constitutional steps. Refer immediately. On the 10th session day, include mo sa order of business. And then 3 session days thereafter, proceed to the Committee on Justice. Aha. Yun. Ang isa sa mga nakaka-akusa na, pasensya na kayo, naiinis lang ako minsan doon sa mga ini-edit na portion na para bagang kapag ka nagtanong sila, yun bang pinalalabas na kayo ang hindi nakasasagot? Parang kanil, Senador Marcoleta, natameme. Parang ganun pa ang dating sa Senador Marcoleta, pinangaralan ni ganito, ni ganyan. Pabayaan mo na yun. Talagang Ganun ba? ganun eh. Wala naman tayong magagawa. Nasa sa kanila yun kung gusto nilang linlangin ang sarili nila. May mga tao kasing masaya siya kapag niloloko niya yung sarili niya. Bagay, oo. Bigay mo na sa kanya yun, ikaw naman. Kasi ako naman, kayo ko binabanggit yan, baka may mapaniwala Di ba? Ang taong bayan meron din siguro, pero ako, nananalig ako na mas marami yung hindi nila mapapaniwala. Mas nananalig ako na yung matatalino sa ating mga kababayan ay higit na marami. Kasi mapapansin na yung taong yun na mahilig linlangin niya yung sarili niya at gusto pa niya na meron pang
sasama sa kanya, O, yun na nga po tutulad sa kanya, Oo. linlangin ang sarili. Oho. Palagay ko makakakuha lang yun, konting-konti lang. Meron pa nga- Pabayaan mo na yun. Meron ako, aywan ko, muntik na ako hindi makapagpigil siya eh. Muntik ako makapagtungayaw. Sabi niya, Senador Marcoleta, most hated, most hated senator at this time. Sinabi? Opo. O, hindi ba niloloko niya yung sarili niya kaya, no? Tingnan mo naman yung mga comments, Sen. Pag tingnan mo yung comment, kabaliktaran na sinasabi niya, we love Marcoleta. Ganun po ang comment eh. Oho. Eh, sabi ko nga sa'yo kanina, si FPJ kasi, walang optics yan eh. Oh, ganon. Oho. Yung simple ka lang, yung alam nila, kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun na yun eh. Kapag gumawa ako ng optics, hindi ako yun eh. Oho, tama. Oh. Talaga hindi, maski sa pakikipag-usap. Ayoko ng maraming Maraming arte, salita. ayoko ng maraming opo. Ano gusto mo? Ganito. O, sige, ano bang ano? Pag yung marami, hindi na ako yun eh. Ayun. Oho. Yung gusto ko yung madali. Yung kawalan ng pasensya ba? Na palaging nandun. Siguro, Nelson, dahil tumatanda ka, ano? Di ba? Ganun talaga, nagiging pasensyoso. No? Ako kasi, pagka ganun, nakakapikon misan. Eh baka kasi, kaya ko lang naman binabanggit, Sen, baka mayroon sa 10 mapaniwala, at least sinabi na sa palatuntunang ito, nabawasan, naging 5 na lang, at least may 5 tayo Diyan na ako itama. talagang tinatanggap ko yun na meron namang mapapaniwala talaga. Opo. Babalik ako sa unang paghalimbawa. Isip-isipin mo, 2 taong nilalang dyan. Opo. Kauna-unahan. At ang nagpasya dyan ay hindi karaniwan ang nagbigay ng kapasyahan. Dakilang lumikha na yun, manlilikha na yun dyan. Opo. Akala mong imbes na paniwalaan yung lumikha sa kanila, ang pinaniwalaan yung ahas. Kaya ako naniniwala na hanggang ngayon merong ganun eh. Mapalin lang kasi daw talaga yung ahas na yun, Sen. Opo. Eh, nung panahon na yun talagang, Oo. yung ahas na yun, hindi pangkaraniwang ahas yun. Opo. Matandang ahas yun. Matandang dragon pa nga ginamit at termino. Ha? Maniwala ka sa... Sus, Nako. kapag ka yung ahas na yun, nandito yun. Opo. Patay sa kay Herrera. Kay Karay. May pagtagpas ng ano yan eh. Hindi, Opo. iluluto siya nun. Marunong magluto ng ahas yun eh. Oo. Nako. Ngingiti-ngiti din po ngayon, Sen, ang Kuya Oliver de la Cruz, ang Kuya Edgar Samson, ang Kuya Julius Delgado, at ang Kuya Ara Makatangay. Ayon. Mga tagapagturo ito, Sen, at nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ganun din po ang Kuya Lioren Mercado. Ayan. Maglatag tayo ng mga reaksyon para baka sabihin ng ating mga followers ay hindi tayo nagbigay ng komento, nagbasa ng mga reaksyon. Ayan. Sundan lang din natin dyan yung ilang desisyon nga ng Supreme Court na nire-reverse nila yung sarili nila. Oo. Pero dapat maintindihan natin, di ba, Sen, na hindi na sila the same composition ng mga maestrado. Kasi lumipas na yung mahabang panahon, may mga nag-retire na, may mga nagpalit na. Kaya iba na yung ibang usapan ito, di ba? Magandang punto yun, Jen. Ha? Opo. Lalo na doon sa Ligop Cities na yun. Magkakapalitan, iba na. Iba na yung composition. Hindi kagaya nito. Itong 13 na ito, yun ang pinag-uusapan natin. Opo. Merong 2 na hindi nag-participate. Opo. Pero unanimous pa rin. Alam mo kasi, kahit na 13 lang, kasi 15 yung miyembro ng Korte Suprema and Bank. Yung 2 hindi nag-participate, pero para sana hindi maging unanimous yun, isa sa kanila, o kaya yung 2, nag-submit ng dissenting opinion. So pag nag-submit ka, May tutol. hindi unanimous. Pero hindi ka nag-submit, kahit 13 yun, unanimous. So sa mga tweet, yung MR ngayon, ay nakatuon doon sa 13 kaluluwa na yun. Diba? So walang nag-iba ang composition. Yes. Naliban na lang kung mayroong magbabago bago i-dispose itong MR na ito. Kaya ako nagsasabi sa kanila, kayo po ang bahala. Kung inaakala po ninyo na magkakaroon pa po ng milagro sa ating panahon, nasa sa inyo po yun. Di ba? Lagi naman doon may first time, Sen. Di ba? Hindi lang ating inaasahan ay himala o imilagro. Malay nyo, maghimala. Di ba? Yun na nga po. Oo. Ayan. Bakit naging unconstitutional din? Simpleng-simple, di ba? Oho. Merong isang provision doon na nakalagay, Article 11,
Section 3, Paragraph 5. Opo. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a year. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-file ka ng higit sa isang impeachment sa isang opisyal ng higit sa isa sa loob ng isang taon. Opo. More than once. O ilan ang pinail? December 2, nag-file. Opo. Apat. December 4, nag-file. December 19, nag-file. Pagkatapos, pinatulog ng Secretary General at nung mag-February 5 o dalawang buwan ng, mahigit 2 buwan na nakakaraan, at saka nila simultaneous na nilagay daw sa order of business. At pagkatapos, wala sa order of business, gumawa lang sila ng additional reference of business. Makikita mo sa journal eh. Kaya makikita mo yung pagsisinungaling nila, hindi nila ginamit na annex yung order of business, ang ginawa nilang annex yung journal. Oho. Kasi ang isang order of business may katapat na journal. Opo. So, halimbawa, sinabi mo, order of business number 36, meron kang journal number 36. Nandun yung detalye. Babasahin mo yung number 36 na journal, nandoon pero wala sa order of business. Ayun. Ano ang kanilang pagpapalusot? Yung tatlo, in-archive. Ang tanong, Naka-archive daw eh. Oo. nasa tuntunin, pwede mong i-archive? Mukhang wala sa tuntunin Wala sa niya. tuntunin naman yung archive. Ang sinabi, i-repair mo sa Committee on Justice, hindi mo i-archive. Unconstitutional. Bakit? Ginawa daw nilang i-archive para palusitin yung pang-apat. Pwede ba yun? Pwede ka bang mamili sa 4 na impeachment complaints? Tutulugan mo siya pagkatapos sasabihin mo na lang, pinatay po namin yung 3 eh. Sino ka para patayin mo? Oo nga naman. Ano? Kaya Korte Suprema sabi, ang klaseng, alam mo siguro kung nung nag-uusap sila, Oho. ang klaseng mga tao ito. Sinabi na nga, walang higit sa isa sa loob ng isang taon. 4 ang ginawa. December, Pebrero, ilang buwan bang pagitan nun? Isang taon ba yun? Eh, hindi po. Ilang araw lang ang pagitan. O dapat yung pang-4 na taon. Kung hindi mo. Di ba? Iba ng presidente siguro nun. Oho. Nako. Tapos na si BP Sara nun eh. Hanggang 2028 na lang yata si BP Sara. Opo. Oh. Saan ka naman nakakita? Kaya nga sabi ng Korte Suprema, ano ba mga... Kaya nga siya nagbigay na ng guideline eh. Oho. Nako. Unconstitutional. Oh, it violated the 1-year bar rule. Sabi, kasi pinatay mo. Ibig sabihin, pinatay mo pero hindi pwedeng patayin. Sapagkat ang rule mo, yung una pa lang dapat, yun ang ginamit mo. Hindi yung pangalawa, hindi pangatlo. Lalong-lalo naman, hindi yung pang-4. Oho. Ito pa. Isip-isip mo, di ba, ang Korte Suprema humingi ng 11 impormasyon. Pinag-usapan natin ito eh. Opo. Sabi niya sa House of Representatives, actually kasama ang Senado nun eh, pero tama yung sumagot ng Senado, hindi po kami ang pagkukunan ninyo ng impormasyon sapagkat kami rin, kinukuha namin yan sa mababang kapulungan. Sa kamera. Opo. Oo. Doon sa 15 na hinihingi ng Korte Suprema, alam mo, 4 doon, tinanggihan ng House of Representatives. Yung 4 na yon Opo. ay talagang tagos doon sa tinatawag natin due process. Alam mo kung bakit? Oho. Ano yung hinihingi? Una, sabihin nyo sa amin kanya kung anong opisina o anong komite ang nag-prepare ng impeachment complaint. Gusto lang malaman ng Korte Suprema. Opo. Sabihin mo sa amin kung lahat ng miyembro na pumirma ay binigyan ninyo ng tigisa isang kopya. Yan. Oho. Sabihin mo rin sa amin kung yung articles, yung 7 articles of impeachment, nakalakip lahat ng mga dokumento ay nabigyan ninyo lahat yung pumirma. Okay? At pang-4, nabigyan ba sila ng sapat na panahon para pag-aralan, basahin, at tingnan yung mga ebidensya bago sila pumirma? Nako. 4 yun. Opo. Iisang sagot nila sa 4 na ito. At nakakatawa po sagot nila. Ito ang sagot nila. Opo. Ito pong 4 na hinihingi ninyo sa amin,
kagalang-galang na kataas-taasang hukuman. With due respect. Pasensya na po kayo. Opo. Pero wala po kayong pakialam dito. Ayun nga. Saan ka naman nakakita? Wala kayong trabaho namin to. Iginagalang mo ko, tapos sasabihin mo, wala kang Internal. Hindi ko na maintindihan kung paano kayo di-describe itong mga taong ito eh. Internal po namin yan. Internal po namin. Unang-una po, wala po sa saligang batas at wala rin po sa tuntunin namin. Ay, inamin nila. Oho. O ano yun? Wardi-wardi na lang, inisip nyo na lang. Oho. Kaya nga yung mga kasama ko, uy, nakapiro na ka pala. Binasa. Hindi. Ang dami kong kasama yata. No. Oh. Ay, Kaya nako. ba't ako hindi ako binigyan? Di ba ako kasali ron? O nga, baka nga naman pumirma kayo, Sen, di ba? Kasi Bakit nila kagad sinabing, hindi pipirma yan? Malay nyo na mapapirma nyo ako, di ba? Oo nga. At nung nabasa niyo, Yun halimbawa. ang dahilan na talaga hindi kami binigyan. Oho. Sino mo 32 pages eh. Mababasa mo sa 2 minuto yun. Pero ang tanong ho ng marami at mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, ano ang posibleng maging epekto sa kataas-taasang hukuman itong ginagawa nila? Kasi para bagang dating, bumababa tuloy yung pagkakilala nila sa kataas-taasang hukuman. Kasi parang, Hindi totoo yun, Jen. Oo. Kasi sabi na pag ginagamit nila yung salitang ang taong bayan. yan, laging ganun, Sen eh. Taong bayan, Alam mo, taong bayan. Hindi. Oho. Sabi niya, lugi ang taong bayan. Oo. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Yan, oo. Hindi yan. Ang tamang salita doon, yan ang gusto ng akbayan. Ah, Oo. Sila lang naman yun eh. Yung taong bayan, hindi. Ayaw nila. Oo. Oh, kapag kaya nga dapat palitan nila yung ginagamit. Hindi, lugi ang taong bayan. No. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Galit ang taong bayan. Hindi, ganito yan. Lugi ang akbayan. Oho. Bayan. Hindi yan ang gusto ng akbayan. Oho. Di ba? Opo. O, galit ang akbayan. Tsaka yung isang bayan, isang Wansang bayan. Wansang bayan, yan. Oh, Opo. yung wansang bayan at akbayan, pareho lang naman kayo ng kalagayan. Yan, Oh. opo. Pero halimbawa, Sen, ang nakasakdal ngayon, halimbawa, naging Vice President si Leila de Lima. Oh. Halimbawa lang. Ipaglalaban niyo. Ilalaban ko pa rin sapagkat mali nga eh. So, Ayun. hindi sa personality to. Oh, wala akong personality. Pinag-uusapan nga, batas eh. Kung ano yung totoo. Rule of tama. law. Kaya lang, mali yung example mo, hindi magiging vice president yun. Halimbawa. Baka si Saito, baka pwede. Ano si Saito? Yan. Pero ibig lang natin sabihin, Sen, wala tayo sa tao. Sa tama lang tayo. Wala sa tao. Yan, opo. Coincidental lang ang pinag-uusapan natin, Vice President Sara Duterte. Opo, oo. Oo. Pero tama ka. Sa nilalayo ng pangyayari, yun nga yung Vice President, ilalaban ko pa rin. Oho. Oh, di ba? Tayo sa tama, di ba? Sa tama lang tayo. Wala tayo sa tao. Tama po. Oh, wala pa tayong hopya dyan. Eto, meron tayo. Kayo pa. Nagutom. Nasaan? Para daw sa'yo to. Mukhang Ayan. mas nahirapan siya dito kaysa sa Senado. Sen, ano?